Okay. Ayan. Good evening po. Ayan. Good evening, Jake Lam, and good evening din sa atin online. Yan. Are you ready para sa ating praise and worship ngayong araw? Okay. May instruction lang po ako. Let's group ourselves into, I think, pwede ng 2 or 3. So, merong ilalabas na reflection question. And then, ang reflection question natin is about our series, The Wisdom. So, Kuya Henry, yan. So, ang question po ay, reflection question po natin ay, paano mo matutulungan ang ibang mananampalataya para lumago sa karunungan ni God? So, mag-reflect tayo about our series about wisdom. So, I think mga 5 minutes, pwede na tayo mag-start ngayon.
Yan po. Yan. Thank you, Lord. Okay po. Tapos na po ba lahat? Yan. Thank you, Lord, dahil sa wisdom, marami tayong na-share, di ba, na natutunan natin. And yung wisdom na yan, napaka-wide talaga. Yung wisdom ni Lord, napaka-wide na ang dami natin may impart sa ibang tao. Kaya, praise the Lord sa kanyang mga binibigay na wisdom sa atin. And also, kung meron din kayong testimony now na about sa wisdom na nagamit mo talaga siya para sa iba, it's time para mag-testimony ngayon. So, sinong pwede mag-umpisa? Yan. O, no, nakapag-share kayo kanina, di ba? So, I know, meron kayong testimony about it. Ayan, si Pastora Kay po. Ayan, for sure yan. Kasi sariwang-sariwa. Yes. Sariwang-sariwa na ako. Matagal na invitation na kasi sa akin yun dun sa Batangas na district na sa kay Pastor. Yung sumalapit kila Ate Leona na lugar na yan. Siya yun, sila Pastor Nestor. Pero yung lugar dito lang sa Tagaytay area. Tagal na invitation na yun for a conference. Last year, medyo na-reject ko sila kasi sabi ko, hindi kaya talaga ng schedule. Ngayon, ang aga niyang sinabi. Tinignan ko schedule, maluwag pa ako, sige. Pero syempre, nasumabay yan sa lahat ng iba kong mga biglang ganyan. Namatay si Pastor Mars. Tapos may kasabay din syempre yung conference. So parang, syempre, but you need wisdom, Lord. Lord, parang handang-handa na yung ibang mga counterpart ko ng mga nag-i-speak sa ibang conference na una na sila. Ako wala pa sasabihin, Lord. Parang gano'n. Okay. So, syempre, hingi ka ng wisdom kay Lord. Kung anong gagawin, yan. Tapos, yun. Tapos, sunod-sunod na yun, lahat na. And thank God sa pag-iingat, going there, at coding kami, pero nakauwi kami bago mag-alas 5, di ba? So, walang huli. But the good thing there was, sabi nung supervisor, si Pastor Nestor, Pastora, thank you kasi natumbok niyo po yung pangailangan ng mga simbahan namin. Kaya, salamat. Kasi galing sa supervisor to supervisor, ibig sabihin, nagkakaintindihan kami kung ano yung needs ng church na hindi ko naman alam. Hindi ko naman alam. Kung ano yung needs ng church nila. Pero, the Lord just, ang blooper ko lang doon, handang-handa ako sa Pantagaytay weather. Oo. Pero nag-i-speak ako, naku, pinapawisan ako, tagak-taka ko. Oo. Pero tapos yung siyempre, yung tuhod ko, sabi ko, pag-pray niyo ako, diba? Nakatapos naman ako, Kaya lang may picture taking na isa-isa bawat division. Kaya dun sumakit na sa hindi na kaya. Pero tiniis ko lang. Pero salamat sa Diyos, natapos ko yon na with grace niya, wisdom galing sa Panginoon talaga. I give God the glory sa ganung bagay. At maraming lumapit sa akin. Pastora, thank you. Marami po kami natutunan, something like that. Kaya affirmation ulit ng kung paano kumikilos ang Lord sa mga katulad ko po kung paano i-seek si Lord sa kanyang wisdom. Thank you for your prayers. Praise God. Yes, thank you, Lord. O, sino pa? O, yung nagamit talaga yung wisdom. Yon, si Ate Virgie. Yes, thank you Lord kasi nagamit talaga ang wisdom na binigay ni Lord nung Saturday sa Faith Night. Talaga namang sorry, prayer huddle, sorry naman. Sa prayer huddle, talagang halos araw-araw yun ang talagang pinagpipray ko kay Lord. Yung wisdom lang talaga na ibibigay niya sa akin, kaya makakaya kong gawin. Yan lang, thank God. Thank you, Pastora Virgie. Gandang gabi po. Thank you kay Lord po kasi sa wisdom na binigay niya sa akin. Kasi noong time na ako po is talagang sasabihin ko sa inyo, pag tama po ako is pinaglalaban ko po talaga. Kumbaga, hindi ako magpapatalo dati ng alam kong tama ako. Kahit nababasa ko sa Bible na alam kong tama ako. Pero nung once na meron po tayong topic dito na sinasabi na
huwag ka makipag-away, manahimik ka na lang at hayaan mo si Lord yung bahalang mag-revenge. Yun po lagi yung nagagamit kong wisdom na hindi na ako nakikipagtalo pag nag-aaway kasi kahit sabi, alam ko sa sarili kong tama ko, basta nagpe-pray ko na lang sila na, Lord, ikaw na po sa kanilang magliwanag, na ituro mo sa kanila na tama po yung sinasabi ko. Kaya yun po yung masasabi kong wisdom na ibinigay sa akin ng Lord. At kahit pakaunti-kunti, nababago ko po yung attitude ko na magpasensya po. Yun. Thank you, Lord. Wow, di ba? Yan. O, sino pa po? Ayan, ayun, Sister Nati. Gandang gabi po. Salamat sa Diyos dahil naririnig niya yung ating panalangin. Ang panalangin ko po kasi yung asawa ni Jeff sa San Mateo, huwag mahirapan manganak. Aba, saglit lang po siya. Nung 24, na nagdagan na yung aking apo. Naging, 16 na. Thank you, Lord. Dahil pinagmamasdan ko yung sanggol, kamukhang-kamukha ni Jeff, kasi sabi ko sa kanya, ayan ikaw ganyan-ganyan ka nung maliit ka, sabi kong ganon. Salamat sa Diyos kanina, dinalaw ko sila, kasi nakauwi na po sila sa bahay. Salamat sa Diyos. Salamat sa isang buhay uli na pinagkaloob sa amin. Salamat po. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po kay Lord. Nung nakaraan, hindi po ako nakati ng faith night kasi po, nagkaroon po ng sakit yung bunso ko, parang kinukumbulsyon, tumitirik yung mata. Naiiyak na ako kasi hindi ko alam gabi na po kasi yon, hindi ko po alam kung saan po kami lalapit. Nag-pray muna po ako kasi parang yung pag-pray ko po, medyo okay po yung pakiramdam niya. Sabi ko, thank you Lord sa lahat. Hindi mo po pinapabayaan yung pamilya ko. Then po, nagpapasalamat po ako ngayon. Yung mister ko po may work na. Tatawagan po siya nung nakaraan. Nag-start na po siya nung Monday. Talagang nag-thank you po talaga ako kay Lord. Hindi niya po kami pinabayaan. Salamat po sa lahat. Wala tayong kainan, Pastora. Salamat po sa Panginoon sa wisdom, lagi. Araw-araw po yan, hinihiling po namin. And on behalf of J-Clam Christian School, 40 years na po, bukas ang aming celebration. Thank you, God, for the wisdom na binibigay po ni God sa mga teachers na hanggang ngayon ay nagagamit po namin on how to deal with the kids. Iba po yung mga bata ngayon, mas entitled pa sa mga teachers at mas marurunong pa sa mga teachers. Imagine niyo po na ang hawak po namin ay preschool. So, ayun. Mababait pa. Mabait naman po sila. At, naka-online. Hi, kids! Hi sa mga estudyante ko. Mabait po ng mga estudyante ko. Sabi niyo, yung apo apo niya po ba yun? Apo sa pamangkin, si Steffi. Pag tinanong mo, Steffi, ano sabi sa teacher? Steffi, sit down! Ganun. Thank you, Lord, sa wisdom. Kasi kung wala po yun, hindi ko po alam kung paano na po i-deal yung mga kids nowadays. But the Lord is always giving us wisdom. And yun sa office po, lagi po kaming, inuuna po yung devotion bago po kami sumabak sa pagtatrabaho. Very important, yung meron ka pong word na dala-dala hanggang sa matapos ka po ng pagtatrabaho. Kaya po, yun po yung isa ko sa pinapasalamat sa Panginoon sa trabaho na meron kami. May devotion palagi. At yung sa strength po na meron ako. 50 years old na po ako, but the Lord is good. Nakakasabay pa ako sa 5 years old. Next po, last call po sa testimony. Naku, sayang naman na i-share nyo kanina. Sabi ko, ang dami naman nagsasalita, pero ngayon
Wala, kaunti lang. Oh. Wala na po? Okay? Okay, sige po. Dahil wala na po tayong testimony. So let's prepare our hearts for worship. So tayo po tayo lahat. At tinatawagan ko po yung WLT for the praise and worship. Good evening po sa inyong lahat. God is faithful. Nakakatawa naman lahat ng, alam niyo, pagka meron tayong naririnig na patotoo sa Panginoon, parang lalo tayong sumisigla, lalong tumataas yung ating pananampalataya sa Kanya. At ngayong gabi, because our Lord is faithful, sigurado po hindi ho tayo lalabas ngayon na hindi natin siya nararanasan at hindi niya tayo makakatagpo. Salamat po. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. God is faithful. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? His word is stand up and give him the praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? His word is stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up, give him praise. Hallelujah. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun till it's going down, the name of the Lord is to be praised. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise.
hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, you are so faithful. Like the sun that rises every day, you are so faithful. You, Lord, you are faithful. Like the rain that you send, and every breath that I breathe, you are so faithful, Lord. Like a rose. Like a rose that comes alive every spring. You are so faithful. You, Lord, you are faithful. Like the light that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. I see the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. And the midst of the storm, through the wind and the waves, you still be faithful. You still be faithful. When the stars refuse to shine and time is no more, you still be faithful. You still be faithful, Lord. Hallelujah. Like a rose that comes alive every spring. You are so faithful. You, Lord, you are faithful. Like the light that you give to every beat of my heart. You are so faithful, Lord. I see the cross and the price you had to pay. I see the blood that washed my sins away. In the midst of the storm, through the wind and the waves, you'll still be faithful. You'll still be faithful. When the stars refuse to shine, the time is no more. You'll still be faithful. You'll still be faithful, Lord. Oh, you're faithful, Lord. Faithful. You still be faithful, Lord. Thank you, Lord. You are, Lord. Faithful. You are faithful. Oh, yes, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy... Hallelujah. May I hear the man of God? Come on, UFM. Is thy Sa lahat ng mga nahihirapan, great is thy faithfulness. Sa lahat ng may mga karamdaman, great is thy faithfulness. Come on, ladies, may we hear the UFM, the UFW.
Lahat ng nalilito sa buhay, great is thy faithfulness. Lahat ng may financial difficulty, great is thy faithfulness. Hallelujah, hallelujah. Come on, people of church, sing it, sing it, sing it. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto thee. Amen, amen. Oh, you're faithful, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You are so faithful, Lord. Great is thy faithfulness, O God. Hallelujah. Great, great is thy faithfulness. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang Diyos na nagpagaling noon at ikaw pa rin ang Diyos na magpapagaling ngayon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naniniwala kami, Panginoon, that you're here. Lord, you're here. Salamat sa patuloy na pagsama mo sa amin. Salamat, Panginoon, at naramdaman ka namin. Salamat, Panginoon, at muli kakatagpuin mo ang bawat isa sa gabing ito. Patuloy namin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming tagapagsalita sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon, ang anointing mo, make him or make her your mouthpiece, O God. Let it be you, be the center of it all tonight, Panginoon. To you be all the glory, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hello po, good evening po sa ating lahat. Ayan, nice to see you po again in the house of the Lord. Salamat po sa Panginoon sa opportunity po ulit na mag-share po ng kanyang salita. Sige po, gawin po natin ngayon, may short activity po muna tayo ulit, syempre. Ayan. Oo, dapat meron tayong motivational activity. Sige po, mag-groupings po tayo. Groupings. Meron po tayo dapat 4 na member po per group. Hanap po kayo. 4 na members per group. Tapos, ayan na rin po yung natin, kasama natin mamaya sa group natin sa ating prayer items po. Sige po, hanap na kayo. 4 po na members kada group. Ayan. 4. O dito po, may kulang pa. Ayan, 4. Ayan, meron na. Oh, sino pa pong kulang? Oh. Dito po. Kulang. Ayan. Ayan. Kayo na rin po yung magkakasama po sa ating prayer items mamaya. Sige po, ang activity po natin, ang lang dito, ang tanong lang natin, anong gagawin mo? O kaya ano yung ginagawa mo kung ... So magbibigay po ako ng senaryo, tapos sasagutin nyo lang po. Honest na sagot nyo po sa sarili nyo. Hindi po tayo dito nagpapa-impress sa kausap natin. Kung ano po yung totoo na ginagawa talaga natin or ginawa natin kung sakali pong nangyari na sa atin itong mga bagay na to. Okay po, may ka-group na po lahat. Kompleto na po tayo. Ayan po. Sige po, hanap po tayo ng ating kagrupo. So, mag-assign na lang po tayo. Pili po kayo ng isang member na sasagot doon sa item na sasabihin ko. Para po hindi matagal. Okay? Isa lang po. Isang member lang yung sasagot. Tapos, lahat po kayo, yung ibang members, tagapakinig lang po. Wala po tayong sasabihin. Okay po, makikinig lang. Tapos, yung susunod na situation, yung ibang member naman po yung sasagot. Okay po. The rest of the members ay tahimik lang po. Wala po tayong side comments, ganyan. We listen and we don't judge. Ayan po. Makikinig lang po tayo. Ayun yung sabihin po nila. Sige, ready na po tayo. Ito. Member number 1. Pili po kayo kung sino yung member 1 ninyo. Sasagot na po kaagad, no? Bibigyan ko lang kayo ng, siguro mga 1 minute lang para hindi tayo sobrang tagal. 30 seconds. Sige, pwede po. Para lang tayo, hindi tayo sobrang tagal sa ating sharing. Ayan, sige po. Unang tanong, scenario. Kapili na po, no? Kung sino yung member 1 natin. Ito.
Kayo po nasa labas kayo, pupunta kayo sa supermarket, sa South. Yan. Pero, supermarket or grocery, ganyan po. Tapos, merong lumapit sa inyo na batang humihingi ng pera. Ano po ang ginagawa ninyo or gagawin ninyo sa ganong situation? 30 seconds po. Sige, go. Apo, sagot na po kayo. Ayan. Kaya sa group lang po. Sa group lang. Okay, time's up po. 30 seconds, tapos na. O yung iba po, taga-kinig lang po wala po tayong side comments. Kung ano po yung ginawa niya, ayun yun, wala tayong gagawin. Pakinggan lang po natin siya kung anong share niya. Okay? O next, pili na po kayo susunod na member. O ito. O sana po kung marunong mag-drive, sana siya yung sasagot. Kung sino yung marunong mag-drive sa group. Kung wala, sige, okay lang naman po. Basta member number 2, ito. Ikaw to, sasagot po. Habang nagmamaneho ka, ayan, dyan sa Lamuan, ayan, may nag-cut sa'yo na kotse o kaya sumingit na motor. Ano po yung ginagawa or gagawin ninyo sa ganung situation? 30 seconds po, go! Share nyo lang, share. Tapos explain nyo rin, sige, bakit ganyan? Explain nyo rin ng konti, defend nyo yung sarili nyo. Sige. Okay, time's up po. Next, third member. Ito naman. Sige. Nakinig po, third member. Ito, meron kang katrabaho o kaya yung kapitbahay mo, ayan, kapitbahay mo, na tuwing nakikita kayo, parang kahit anong gawin mo, mainit yung dugo niya sa'yo. Mataray siya. Mataray siya. Kahit anong gawin mo, o kung nasa school, parang yung kapitbahay mo, wala ka namang ginagawa. Mainit. Okay, 30 seconds. Explain ko anong gagawin or ginagawa nyo. Ready, go. Okay, next. Next ulit. Next. Fourth member. Ready na po. Ito naman. Ready na po. Yung pang-apat natin na member, no? Ito. Sinabihan ka ni Pastor Nolen. Or yung Pastor Aglo. Ng pastor natin na ikaw ang naka-assign na sharer. Sharer sa inyong faith night, o yan, prayer huddle, or ikaw yung naka-assign sa challenge, sa tithes and offering, o yan po. Basta binigyan ka ng speaking task. Okay? Ano ang ginagawa or gagawin mo? Explain nyo po. Ready? 30 seconds. Go. Okay. Time's up po. Next ulit. Ikot tayo. Next ulit. Babalik tayo dun sa unang member kanina. Ayan. Opo. Next. Ito po. Pagod ka na galing sa trabaho. Yung situation. Yung mga tatrabaho po. Galing sa school. Ayan. Kung estudyante po tayo. Tapos pagdating mo sa bahay, makalat, magulo. Yung mga pinapagawa mo sa kasama mo sa bahay, hindi nagawa. O kaya kung estudyante ka, yung parang request mo sana sa parents mo, ganyan, na kung para sa project, hindi rin nagawa. Okay? Paano po kayo? Okay, magre-react. Anong ginagawa nyo? Ready? 30 seconds. Go po.
Okay, time's up po. 30 seconds na yun. Okay, next member ulit. Member number 2. Ito, meron kang dalawang kaibigan, ka-care circle mo, sister, brother, ayan. Tapos nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Anong gagawin po natin sa ganong situation? Baka na-experience nyo na po, no? 30 seconds, go po. Okay, time's up po. 30 seconds. Tapos na yun. Parang may hugot po ah. Sige, next. Ito po. Ayan, next member po. Ito naman. Meron kang kasama sa trabaho ulit, no, sa school. Ayan, no, kapitbahay ninyo. Ayan, kasama nyo lang. Tapos, biglang, nagkukumustahan lang kayo. Tapos, biglang napuntahan sa, nagchichismis na sila. Tungkol po dyan sa isa nyo pang katrabaho, kaya kapitbahay. O, paano po kayo kapag gano'n na, biglang napunta na sa chismisan? 30 seconds po ulit, go. Okay, time's up po. O, last na lang. Last na. O, yay! Para lang nakaulit po bawat members. Member number 4 ulit. Ito, sakto lang yung budget mo. Na-budget mo na yung pera mo, no? Ayan po. Tapos nakita mo online, Lazada, sale. Okay, Shopee. Tapos yung gustong-gusto mong gamit, naka-sale po. Okay, may buy one, take one. Ayan, nakita mo. Okay. Ano po ang gagawin nyo sa ganong situation? Yung totoo po Sige, 30 seconds, go. Okay, time's up po yan. Yay. Thank you po sa pag-participate sa ating activity. So, pwede na po kayong bumalik sa inyong pagkakaupo ng nakaharap dito. Salamat po sa pag-participate. Nawa po ay hindi natin sinudge ang isa't isa. Ako namang sinagot. O, ganito pala si brother, si sister. Pero, nawa po. Napaisip po tayo, no? Kasi ordinary situations po, no? Hindi naman siya lagi sigurong nangyayari. Pero pwedeng nangyayari po sa atin yung mga bagay-bagay. No? Hindi naman po siguro araw-araw merong namamalimos sa atin. Pero ayun po, yung point lang nito ay, paano po ba natin ginagamit yung wisdom na meron po tayo, yung karunungan na galing po sa Panginoon. Diba? Ito pong series po natin, ito na yung last Wednesday po natin sa series natin ng about wisdom. Diba? Nung nakaraan po, ang tanong natin ay, bakit, diba? Saan, tapos gaano, paano natin, ayun, yung paggamit po natin ng karunungan na galing sa Panginoon. Diba? Ang ganda po na hindi pala siya basta lang knowledge, head knowledge, pero yung, iba yung knowledgeable ka sa wise, may wisdom ka. Yung pag-apply po natin, diba? Sa pagbibigay po ng payo, ayun po, na mga natutunan po natin nung nakaraan. So ngayon po, ang ating huling tanong ay, paano? Paano po magagamit ang karunungan na galing sa Diyos? Paano po ba? O, pwede rin actually sabihin din natin parang kailan? Kailan ba natin ginagamit? How often? Ayan. Ayan po, how often? Po, gaano kadalas? Ayan po. Sige po, ang babasahin po natin ngayon, ang ating pong main verse po ay nasa, ayan po, Proverbs chapter 3 verses 5 to 7. Ang babasahin po natin ay nasa Good News Translation. Medyo sikat po itong Bible verse na to, no? May kanta pa to, di ba? Si Gary V ba yun? Ayan po. Sige, basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Naka-flash po sa ating screen. Let's read 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way.
Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Sige, magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to na marinig po lahat namin ang inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ito, wisdom nyo po ito na impart nyo po sa amin. Ay handa nyo po yung puso at isip namin sa inyong salita na kami po ay maging matabang lupa po, Panginoon, na lalago po at ma-apply po nito namin ito sa aming pong buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, yung mga situations kanina, diba, application din po yan ng wisdom ng Panginoon sa ating buhay. Baka mamaya, alam lang natin dito, pero pag nandun na sa situation, di ba, parang wala na, nakalimutan na kung ano na yung mga natutunan natin sa simbahan. Meron lang po tayong 3 points. Sige po, point number 1 po natin ay paano ba natin ginagamit ang karunungan mula sa Panginoon? Una po ay intentional na paghanap. Intentional po na paghanap. At hindi po siya, basta-basta lang, hanap ka lang ng hanap. Intentional po. Yan. Ang tanong ko po sa atin, bakit po ba natin minsan, o pwedeng madalas, hindi po natin intentional na hinahanap yung karunungan mula sa Panginoon? Bakit? May mga pagkakataon na hindi natin intentionally, hinahanap yung wisdom ng Panginoon. Ayan. Nagmamarunong. Basahin po natin, di ba? Sabi doon sa binasa natin, Proverbs chapter 3, never rely on what you think you know. Di ba? Hindi po kasi natin, inisip natin, kaya ko to, alam ko to. Tapos sabi doon, di ba? Never let yourself think that you are wiser than you are. Kasi iniisip natin, alam ko na to. Sa trabaho, ako po, 15 years na nagtuturo, parang, kaya ko na yan, sige. Parang kahit nakapikit, medyo alam ko ng ituro. Pero iba pa rin po yung alam mo na kailangan mo ng tulong mula sa Panginoon. Kahit sa ministry, sa atin po, di ba? Parang, matagal na ako sa ministry, alam ko na ang pasikot-sikot, kaya kayo na yan. Hindi pa rin po. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Lalong-lalo na po na nasa ministry tayo, di ba po? Ayun, kailangan natin lagi ang Panginoon. So, intentional. Kailangan po intentional. Tayong humihingi ng tulong sa Kanya. Ano pa po? Hindi siya batay sa mood lang. Tama. Minsan, pwede po. Yung example natin kanina, di ba? Pagod ka na. Ayan, parang, ayaw mo na maging wise minsan. Ayaw mo na ng mga godly na ways, di ba? Kasi parang, pagod na ako sa trabaho. Ang daming ginagawa sa school. Ganyan. Tapos, meron ka pa mga issues sa katrabaho mo, ganyan. Parang, pwede po naman na, pagod ka na, puyat ka, gutom ka pa, nandun na, wala na lahat nandun na lahat ng factors para po mawala yung wisdom, na hindi na tayo humingi ng wisdom sa Panginoon. So, unang point po natin, intentional. Lagi po yan. Kahit ano pa yung kondisyon natin sa ating buhay. Gutom, pagod, puyat po tayo. Ayan po, at huwag tayong magmarunong po. Ayan, lagi tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Kasi wala naman po tayong magagawa kung wala siya. Lagi po yun. Sabi po doon, di ba, hindi siya batay sa mood lang. Ayan po. Kasi, ano yung binasa po natin doon sa una? Sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Ang puso natin, di ba? Parang, pag wala po tayong tiwala sa Panginoon, diba? Tama, wala sa mood. Ayoko muna, parang tingin ko, mas alam ko to. Babalik po sa heart issue, di ba? Pag hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, wala po tayong tiwala sa Kanya, hindi natin susundin kung ano man yung payo na binibigay niya. Kasi tingin ko mas tama yung paraan ko. Parang ganun po yung nangyayari sa atin. So lagi, hindi po siya mood lang natin. Masaya tayo ngayon after Sunday service, parang inspired tayo. Ayan, sige, mabuti tayo, wise. After Monday, Tuesday, wala na ulit. Ang wisdom ng Panginoon, naubos na ulit. Tama po. Yun, parang pag-isip mo lang dahil, ayun, out of lang siya. Mood lang. Yan po yung una nating point. So, lagi po tayong humingi ng tulong sa Kanya. Intentional po na paghanap. Yan. Point number 2 naman po natin. Ayan po. Base po sa binasa natin, tuloy-tuloy na paghingi. Tuloy-tuloy po na paghingi ng karunungan po mula sa Panginoon. At hindi po batay sa need lang. Kung kailangan lang natin ng wisdom, sa moment na yun, parang tingin natin, to kailangan ko. Ito, hindi. Parang ganun siya. Paminsan-minsan hindi tayo humingi ng tulong. So, kailangan po tuloy-tuloy na paghingi at hindi batay sa need lang. Example po, sige, sa finances. Gaano kadalas po tayong humingi?
Pag pera kasi, pera, sabi niya, sige, gusto natin, humihingi. Pero yung wisdom po sa paggamit ng ating resources, humihingi po ba tayo ng tulong kay God doon? O dahil, nabigay ko na yung tithes and offering ko, tapos na. Bahala na ako doon sa sa paggamit doon sa ibang pera ko. O humihingi po tayo ng wisdom. Diba? Tama po, kailangan din natin ng wisdom doon, di ba? Nung humingi ka ng trabaho kay God, binigay yung trabaho. Kumikita ka na, nakapag-tithes and offering ka na. Pero, yung paggamit po natin dun sa natitirang pera natin, parang hinihingi po ba natin ng tulong sa Panginoon, ng karunungan na, Lord, paano ko po magagamit pa tong finances ko, yung resources ko para makapag-bless pa ng kapatiran, magamit sa ministry. Tama po. Parang ipon tayo ng ipon sa sarili natin, security. Yan, pero sa iba. Ito yung usual na napapag-usapan po namin to sa care circle namin. Na saan ba nakalagay yung security natin? Yan, parang pag inisip natin, nakakapag-ipon tayo pero sa offering, tithes and offering, missions, parang hindi tayo nakakapagbigay. Parang ayun po, yung paggamit po natin. Tuloy-tuloy po yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Sa lahat po ng aspect. Ano pa po? Example po, service. Service natin sa Panginoon na kapag naka-assign lang po ba tayo sa ministry, saka tayo humingi ng wisdom kay God, gagawin. Pwedeng other way around. Hingi naman tayo ng wisdom sa Kanya. Okay? Pero, ang gusto po natin ditong i-point out ay hindi lang kapag naka-assign. Yun po, sa gagawin, tsaka lang hingi ng tulong kay God. Ito, sisirin po namin to mga reflection namin. Parang, kunyari, naka-assign sa WLT, tutugtog. Parang week na yon, nagpe-prepare. Siyempre, kailangan, hindi pwedeng maharap ka po sa congregation nang hindi maayos yung relasyon mo sa Panginoon. Tapos, ang share po nung ka-member namin na, pero pag hindi siya naka-assign, parang nawawala masyado. Wala masyadong Bible reading, wala masyadong prayer time. Ako rin po, and then, honestly, kapag naka-assign, o kaya pag may R&R, malapit na week ng R&R, kailangan, okay. Pero parang, once a month lang po kasi yung R&R, parang may weeks na, nakakatamad magbasa ng Word ni God, nakakatamad mag-pray, pero pag ganyan na, kailangan, pero mali po siya di ba? Kasi parang, kino-condition mo yung sarili mo, nandoon lang, kapag kailangan lang, yung situation lang na yon. Sa school, ganun din po, parang, nag-go on off, ako po nag-go on off, pag nasa church, parang okay. Pagdating sa school, na-off yung presence ni God. Kaya gustong-gusto ko po yung series natin itong buwan na to, yung Jehovah series natin. Especially yung Jehovah Shammah. Kasi parang kahit saan, kasama natin siya. Yun po, kasi ako pag classroom, bago pumasok ng room, pinagpipray ko na, Lord, sige, kayo po, samahan niyo ako sa klase ko. Pero may mga instances na walang ganon. Parang kasi alam ko na ito, paulit-ulit ko nang tinuturo na hindi po ako humihingi ng tulong sa Kanya. Yan po. Kaya sobrang gusto ko po itong series natin ngayon about name ni God. At saka ito, yung wisdom. Ang ganda-ganda po niyang maalala sa atin. Paalala. Kahit nasaan po tayo, nasa restaurant kayo, namamalengke, nasa grocery, lagi po yun. Consciously, awareness po natin na kailangan natin ng wisdom mula sa Panginoon. Po. At point number 3 po natin, matapos na tayo, consistent na pakikinig sa tinig ng banal na Espiritu. Consistent na pakikinig sa tinig ng banal na Espiritu. Sabi po doon, di ba, binasa natin kanina, He will show you the right way. Yung kanina, remember the Lord in everything you do. Ayun, sorry, na-skip ko kanina. Yung point number 2 natin, remember the Lord in everything you do. O lahat po, tuloy-tuloy na paghingi. At ngayon po, sabi doon, He will show you the right way. Sino po yung He doon? Si God, diba? Tayo ngayon, Holy Spirit po, kasama natin, Parakletos natin, our side helper, na ayun, siya yung magbibigay sa atin ng tamang gagawin, yung karunungan po sa lahat ng ating ginagawa. Yan. May tanong po ako. Sige, paano po natin masasabi na consistently tayong nakikinig sa banal na Espiritu? Ano po yung mga parang sign? Sige, pwedeng parang ito, alam ko na mas nakikinig ako sa Kanya kasi ito yung mga ginagawa ko. Isip. Ako po, merong dalawa. Ito based on experience.
Sa sarili ko po. At pwede pong agree kayo dito. No? Una po ay kapag consistent din yung pagbabasa ko ng Bible. Nung hinahanap ko siya, alam ko talaga na nakikinig ako sa kanya kasi craving ako sa word niya. Kapag hindi po natin hinahanap yung word niya, parang masabi ba natin na nakikinig tayo sa kanya? Ano natin siya mapapakinggan kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible? Well, reflect po tayo ngayon. Baka, kumusta po ang ating Bible reading? Tama po? Putol-putol ba? Hindi naman po sa pero ayun, ano po natin, gustuhin po natin na tuloy-tuloy ulit, makinig sa Kanya. Para yung wisdom, nandyan po, hindi yung stock knowledge na lang, yung alam mo na nag-iisang verse, hindi na nadagdagan. Okay po, ayun na yun. Ano pa? Pangalawa po, kapag consistent sa prayer. Prayer time po. Diba? Paano natin masasabi na humihingi talaga tayo ng tulong sa Panginoon, nakikinig tayo sa Kanya, kung hindi naman tayo nagdadasal? Yung moment by moment instance na yun. Pray ba tayo o hindi? O diskarte pa rin natin? So yun yung dalawang bagay na pwede nating tignan. No? Assess po natin kung consistent ba tayo nakikinig sa Kanya. At ang napakaganda pong pangako ng Panginoon, Philippians chapter 2 verse 13. Ito simula po nung narinig ko yun, ito na preach dito sa church. Lagi ko po siyang inuulit-ulit sa sarili ko. For God is at work in you. God is at work in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Whether you feel it or not, nasa mood kayo, wala po. Kumikilos po ang Panginoon sa buhay natin, binibigyan niya po tayo ng kagustuhan na humingi ng karunungan sa Kanya, at isa buhay po yun kung ano man yung karunungan na gusto niya sa atin. Tama po, ayun po. So always, ang encouragement po sa atin, kumikilos po ang Diyos sa ating mga buhay ngayon. At binibigyan po niya tayo ng pagkakataon po na masunod po kung ano yung kalooban niya sa atin. At sa atin pong conclusion, ayan po, makikita natin na ang kaibahan ng ating buhay kapag lagi tayong nagiging wise. Kapag lagi tayong nagiging wise. Lagi tayong humihingi ng tulong sa Panginoon, ng karunungan sa Panginoon. Gusto niyo po bang masabihan kayo na matalino? Masarap ba siyang marinig o hindi? Ay, matalino. Matalino, hindi academics po. Pero yung may talino, may wisdom, may karunungan. Parang ang sarap po nun, di ba? Pag nilalapitan tayo ng ibang tao para sa advice, at tayo ay nakakapagbigay ng godly advice. So, maaari po yun, okay, kung meron po tayo yan. Constant, okay po. Yung point number 1 natin, meron tayong intentional na paghanap po ng karunungan ng Panginoon na hindi batay sa mood lang, tuloy-tuloy na paghingi ng tulong at hindi po batay lang sa pangangailangan natin. At higit sa lahat po, yung consistent po na pakikinig sa tinig ng banal na Espiritu. Hindi po sa ibang tao, hindi sa mundong ito, kundi po sa banal na Espiritu. Ayan po. Sige po. At tayo po ay mag-pray po ulit ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita po. Tulungan niyo po kami na maisabuhay po ito, lahat ng ito. Lagi pong humingi po ng tulong sa inyo. Hindi lang po sa pagkakataon na kailangan namin na nasa mahirap na po kaming sitwasyon, kundi po kahit sa magagaan na sitwasyon, sa maliliit na bagay, na lagi po namin kayong hihingan po ng karunungan, magko-consult po kami sa inyo. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon po na nagmamarunong kami sa sarili lang po naming talino, sa sarili lang po naming lakas. Sorry po, Lord. Alam niyo naman po iyon. Nagpapakumbaba po kami at tulungan niyo po kami na mas magtiwala po sa inyo. Lumapit sa inyo, parangalan po kayo. Sa inyo pa rin po lahat ito, Panginoon, na hindi po galing po sa amin yung wisdom. Sa inyo po lahat. At kayo po ang mag-glorify po sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, dako po tayo sa ating prayer items. Ayan po. Sige po, yung groupings natin kanina, yung 4, balik po tayo doon sa ating mga kagrupo. Sila na po yung kasama natin sa prayer items. Sa online din po, kung meron po tayo dyan, kasama sa bahay, pwede po tayong, maggrupo po sa atin po mga kapamilya po or kasama sa bahay. Sige po. Ito po, una pong prayer item natin, lahat po tayo, sa sarili po natin, tayo po muna, each member po ng ating group at sa mga nasa bahay po, una po ay magtapat po ulit. Paghingi po ng tawad sa Panginoon. Na totoo na, alam po natin na
hindi tayo lumalapit sa Kanya. Confess po natin ito kasi mahirap pong magdasal para sa ibang tao, sa ibang items, pag alam natin sa sarili natin na hindi tayo maayos sa Panginoon. So sabay-sabay po tayo sa ating grupo, paghingi po ng tawad sa mga pagkakataong hindi lumalapit at humingi ng karunungan sa Panginoon. At humingi rin po ng tulong para maging intentional at consistent sa paghanap ng wisdom. Yeah. Di po, sabay-sabay na lang po tayo. Amen. Lord, narinig niyo po yung mga panalangin po namin ng pagpapakumbaba. Lord, cleanse us in the mighty name of Jesus. At alam po namin, di niyo po kami itataboy, Panginoon, sa paghingi po namin ng tulong sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, narinig niyo po aming panalangin. And because this is aligned to your will, we know that your answer is yes and amen to your glory. Salamat, Panginoon. Sige po, prayer item number 2 po natin. Ayan po. Pili na lang po tayo ng isang member, tapos po sa group natin, at the rest will agree po. Prayer for our church leaders. Ayan po, sa council members po natin, sa department heads, sa CC leaders po natin, nabigyan sila ng wisdom, karunungan ng Panginoon sa mga programa po para sa simbahan. And even yung mga pinaplano pa lang, ayan po, para sa church natin, wisdom po para sa kanila, sa lahat po ng decisions nila na gagawin po. Sige po, isang member lang, the rest po mag-a-agree na lang po sa prayer. Apo, sana yung hindi po leader yung magpe-pray para po pag-pray natin yung mga hindi officer po. Yes. Father in heaven, thank you po sa mga church leaders po namin. Salamat po dahil alam po namin na kayo po yung nagtakda po na nandito sila sa amin pong simbahan. Lord, we pray for wisdom po para sa kanila, sa lahat po ng kanilang mga desisyon, na kayo po laging kukonsultahin nila, Panginoon, na hindi po sa sarili po nilang talino, sa sarili nilang galing, pero kayo po, Panginoon, dahil kayo po nagbibigay ng best para po sa amin pong congregation. Salamat po. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay po.
prayer item number 3 po natin. Ayan po. Para naman po sa ating mga pastor. Ayan po. Kung nandyan po yung pastor sa group nyo, huwag nyo na siyang pagpaprayin po. Iba po yung magpapray. Sige po, pag-pray po na bigyan sila ng wisdom. Pa rin po, tuwing magbabahagi po sila ng word, tuwing Sunday, at hindi lang po yun. Hindi po natatapos yun sa sharing lang kapag Sunday. Yung pag-aalaga po sa sarili nilang pamilya, sa congregation. Ako, hindi po natin alam no, kung baka tayo, nagchat-chat ba tayo sa kanila ng madaling araw, ng gabi. Sila lang po may alam nun at tayo kung tayo yung ginagawa natin yun. Pero ayun po, wisdom po sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang sa Sunday message natin, kundi sa buong buhay po nila. Private life nila, sa congregation po, lahat po ito. Itaas po natin yung mahal natin mga pastor. Mahirap po maging pastor. Sige po, sama na rin po natin yung mga coaches na nagpipreach po sa atin dito, nagsishare po ng ang salita ng Panginoon. Po, sila Kuya Nats po, sila Ate Edith, sila Ate Esther, ayan po. Pag-pray po natin sila. Yes, our Father in heaven, we continue to lift up to you our pastors, our coaches. Salamat Panginoon sa buhay po nila na ginagamit nyo para po magbahagi ng inyong salita. Lord, thank you sa wisdom na binibigay nyo po sa kanila. Salamat Panginoon sa karunungan po sa pagsasalita sa harapan. Salamat Panginoon sa mga creative jokes. Salamat Panginoon sa lahat po, Panginoon. Pero alam naman po namin ito ay galing sa inyo. Hindi po dahil sa magaling sila magsalita, hindi po dahil creative sila, pero kayo po yun. Lord, we ask in the name of Jesus na kayo po laging magiging center po ng kanilang messages sa aming pong preaching, na kayo po ay maitataas. Hindi po sila na pastor, hindi po yung sarili nila, pero kayo po ang lagi at lagi pong may highlight po sa kanila pong preaching na kayo po ang bida, kayo po ang aming tagapagligtas at hindi po sila, Panginoon, na sila po ay mouthpiece nyo lamang po.
sa pagbabahagi po ng inyong good news sa aming pong buhay. Lord, we continue to lift up to you their families. Alam niyo po yun sa pag-aalaga nila. Sa congregation, yung pamilya rin po nila, Panginoon. Tulungan niyo po sila, samahan niyo po sila. And Lord, take good care of our pastors. Alam niyo po yun, laman ng puso at isipan nila. Alam niyo po yung hinaing nila, alam niyo po yung nahihirapan sila, kung nalulungkot sila, kung discouraged sila. Lord, continue to remind them that you love them. That you love them, hindi po dahil sa kanila pong ginagawa para sa inyo. Pero mahal niyo po sila dahil sila po ay anak ninyo, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong ingatan yung testimony po ng aming po mga pastors at coaches na ingatan niyo po sila, preserve them, Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen. Next po, let's pray for our nation's leaders. Ayan naman po, sa ating po mga pinuno, local man po to or ating national, na magkaroon po sila ng godly wisdom sa kanilang mga desisyon. Yan, sa mga batas po na babalangkasin at ipapatupad. Ayan po, godly wisdom po para sa ating leaders. Sige po, one member po. So let's pray. Father in heaven, we lift up to you our leaders, Panginoon. Lord, binoto mo po namin sila o hindi. Pinagdadasal po namin sila, nilalapit namin sila sa inyo. Give them godly wisdom, Panginoon, na magkaroon po sila ng pagkakilala sa inyo, matakot po sa inyo at sumunod po sa ano po yung kalooban ninyo, Panginoon. Sa lahat po ng kanilang mga desisyon, sa mga batas po na pabalangkasin nila, papatupad nila, na hindi po personal interest po yung mangunguna, kundi po yung takot sa inyo, yung wisdom po na mula sa inyo para po sa kabubuti po ng aming pong bansa. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam po namin, meron pong dahilan bakit kami nandito sa Pilipinas. Meron po kayong magandang plano po para sa bansa namin at kami po yung pwede pong gamitin ninyo. Then pagdasal po ang aming po mga leaders. Thank you, God. In the name of Jesus we pray. Amen. Yan, sige po, last item po natin, number 5 po, ayan, personal prayer request po natin. Yan po, sa grupo natin, tanungin na lang po natin kung ano yung request nila. Tapos po, pagdasal po natin, the person to our left and right. So, okay po. Yan po, praise request po natin. Prayer request. Ayan, okay. Prayer request. Okay po.
Yan, sa mga nasa online po, pwede nyo pong i-type yung inyo pong prayer request.
Praise God. Sige po, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa series namin ngayong buwan na ito na The Wise. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming pananalangin, magkaroon nga po, Panginoon, ng karunungan. Lahat ng mga bibigkasin namin, babalangkasin namin, Panginoon, ay punong-puno ng karunungan. Dahil ito ang nais mo, Panginoon, na ipanalangin namin. Salamat, Panginoon, at maging sa mga panalangin namin, sa mga personal man, o sa mga para sa iba, sa simbahan, sa aming bansa. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Ngayon pa lang, pinupuri ka na namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa katugunan ng mga panalangin ito. Itinataas namin ang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay po, pwede na po natin ipagkaloob po yung ating offering po. At habang binibigay po ninyo yung ating offering, ay magbibigay lang din po ako ng konting announcement po. Okay, kung na-excite po kayo dun sa naging series po natin this month, every Sunday, yan, abangan nyo po yung magiging topic po natin this coming Sunday at alam kong matutuwa po kayo sa series na ito. Okay? Dahil alam ninyo na alam natin ng Diyos ang ating magbibigay ng katagumpayan. Okay? So, very exciting po yung magiging topics po natin this coming Sunday. And ganun din po, Communion Sunday, this coming Sunday. Kaya handa po natin yung ating puso pagdating po sa service niya, sa service po natin. Save the date na po. Save the date, December 6, yung ating, ano po yon? Anniversary. Anong araw po yon? Sabado. Okay? Sabado, 5 p.m. hanggang 8 p.m. po tayo. So, hapon po tayo. Sabado ng 5 p.m. sa Marikina Teatro. Okay? Teatro Marikina. Teatro Marikina. Yan. Baliktad yung isip ko. Teatro Marikina. Yan. Pwede magdala ng bisita po sa araw na yan. Pero yung ibang detalye po ay ibibigay po namin for this coming Sundays po. Okay? So, ngayon pa lang pag-pray nyo na kung sino yung bisita na dadalhin nyo po sa araw na yan. Okay. So, yun po yung ating mga announcements sa araw na ito. Lahat po tayo ay tumayo. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga topics namin sa series na ito. Dalangin namin na ang karunungan nga ay manatili sa amin. Patuloy kaming, consistent kaming hihingi sa inyo, Panginoon, at maging intentional, Panginoon, sa aming paghingi sa inyo sa kahit anong sitwasyon ng buhay namin. Salamat din, Panginoon, sa mga ngayon ay dinudulog din namin, Panginoon, yung mga taong may mga karamdaman, Panginoon. Alam namin na marami pa rin ang nasa may karamdaman sa oras na ito. May mga individual, may mga pamilya, Panginoon, pero dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. We claim healing to be upon them, Panginoon. Nasa hospital man sila, nasa bahay man, Panginoon, nagtatrabaho at kumikilos pa rin, Panginoon. Continue to give them healing. Malubha man ang sakit na ito, Panginoon, o ibutsipon lang, Panginoon, dalangin namin na sa pangalan ni Jesus, Ikaw ang magbigay kagalingan sa kanila, Panginoon. Touch them right now in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa mapagpagaling na kamay mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa stripes mo. Sa mga latay mo, Panginoon, na nagbigay kagalingan sa kanila sa oras na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sa aming pag-uwi, ingatan mo kami. Ilayo sa anumang kapahamakan, maging pagpapala
sa bawat makakasalamuhan namin hanggang sa aming pag-uwi. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, lapit na lang po dito for picture taking.